بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Sa ngalan ni Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, ang papuri ay tanging para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya ang naggabay sa atin tungo sa Islam at ipinagkaloob niya sa atin ang iman, ang paniniwala sa kanyang kaisahan. Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi rin na si Muhammad ay lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo. Nawa ang pagbati mula kay Allah at kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya at 10 ng kanyang mga kasamahan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga minamahal kong tagapakinig, ano nga ba ang maratibuddin? Ang maratibuddin, ang mga antas sa pananampalatayang Islam ay 3. Una, al-Islam, ang kapayapaan. Sa pambatas nitong kahulugan, ang Islam ang siyang pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang kaisahan, sa pamagitan ng tauhid, ang pagbukod tangi sa kanyang kaisahan, ang pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod at pag-iwas o pag-iwan sa pagtatambal at ang mga nagsasagawa ng mga pagtatambal. Kaya't kung sino mang sumusuko sa kaisahan ni Allah at tumatalima sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at iniiwasan niya ang pagtatambal at mga kasamahan nito, matatawag siyang Muslim. Matatawag siyang isang Muslim o tunay na Muslim na sumasampalataya sa relihiyong Islam. Ang Islam ay mayroon siyang mga haligi. Ang unang haligi ng Islam ay ang pagsaksi na walang tunay na Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At ang pagsaksi na si Muhammad tunay na sugo ni Allah. Yun ang unang haligi ng Islam. Ang pangalawang haligi ng Islam, as-salah, ang pagtataguyod ng salah, na kung saan ay yung obligadong salah na dapat itataguyod ng isang Muslim 5 beses sa maghapon. Ikatlong haligi ng Islam ay ang pagbibigay ng zakah. Ibibigay ng mga mayayamang Muslim sa mga mahihirap na mga Muslim, at yun ang pangatlong haligi ng Islam. Ang ika-4 na haligi ng Islam ay ang pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang ika-5 haligi ng Islam ay yung pagsasagawa ng Hajj sa banal na bahay dalanginan sa Makkah sa sino mang may kakayahan na magsagawa ng Hajj. So yun po ang mga limang haligi ng Islam. So yun ang unang antas sa relihiyon ayon sa pananampalatayang Islam. Ikalawang antas ng pananampalatayang Islam, al-iman. Ang iman, ang paniniwala. Ngunit sa pambatas nitong kahulugan, ang iman ay paniniwala sa magitan ng puso at pagbibigkas sa pamamagitan ng dila at pagsasagawa sa magitan ng katawan at ang mga haligi nito. So yun po ang iman. Ang iman ay meron din siyang mga haligi. Unang haligi ng iman ay ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah. Paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kalakip dito ang paniniwala sa pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon, pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkadiyos, at pagbubukod tangi, paniniwala sa kanyang mga mabubuting mga pangalan at mga katangian. Ang pangalawang haligi ng iman ay ang paniniwala sa mga malaika,
sa mga anghel na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga anghel na mayroong mga kanya-kanya silang mga tungkulin na inatang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. So kabilang sa dapat paniwalaan o kabilang sa haligi ng iman ang paniniwala sa mga malaika, mga anghel. Pangatlong o ikatlong haligi ng iman, paniniwala sa mga aklat na dapat paniwalaan na may mga kapahayagan na ipinahayag si Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nasyon o sa bawat ummah. Ikaapat na haligi ng iman, paniniwala sa mga sugo, na may mga sugo na isinugo si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga tao na kung saan para maiparating ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala at para makilala si Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang dapat sambahin. Kalimang haligi ng iman ay ang paniniwala sa huling araw. At kasama sa paniniwala sa huling araw ay ang paniniwala sa Jannah o paraiso na totoo, at ganun din ang impyerno ay totoo. At mga kasamahan na napapaloob sa paniniwala patungkol sa huling araw. At ang ika-anim na haligi ng iman ay ang paniniwala sa al-qadar, ang tadhana, ito man ay mabuti o masama. So yun po ang tinatawag na anim na haligi ng iman na kung saan dapat paniniwalaan o obligado paniwalaan ng isang Muslim. Kaya kung sino mang naniniwala o pinaniwalaan niya ang anim na haligi ng iman, matatawag siyang mu'min. Ang ikatlong antas ng relihiyon sa pananampalatayang Islam, ito po ay ang tinatawag na al-ihsan, ang kaayusan. Ngunit ang kahulugan nito sa pambatas nitong kahulugan o ang kahulugan ng ihsan sa pambatas nitong kahulugan ay yung katulad ng binigyan ni Propeta Muhammad SAW ng kahulugan ng patungkol sa ihsan o kahulugan ng ihsan, napaka malalim na kahulugan ng ihsan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sa malapit itong kahulugan, sinabi ng sugo ni Allah, marapat sa iyo na sambahin mo si Allah na para bang nakikita mo siya. Subalit kung hindi mo siya nakikita, tunay na nakikita ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ihsan ay napakahalaga na gamitin o gagamitin ng isang Muslim o ng isang mu'min. Kumbaga, ang ihsan ang siyang bagay na kumbaga gagamitin para maiayos ang pananampalatayang ang limang haligi ng Islam at ganun din magsasaayos sa anim na haligi ng iman. Kaya kung sino mang nagsasabuhay ng ihsan, no, matatawag siyang muhsin. So ang isang Muslim, no, na nagsasabuhay ng Islam at ganun din ang mu'min na nagsasabuhay o naniniwala sa mga haligi ng iman, matatawag siyang mu'min. So ganun din kung sino mang magsasabuhay ng ihsan, matatawag siyang muhsin. So lahat ng muhsin ay mu'min at Muslim. Kaya yun ang tinatawag na tatlong antas ng relihiyon sa pananampalatayang Islam. Ulitin ko, unang antas ay ang Islam, pangalawa al-iman, at ikatlo ay ang al-ihsan. Ang lahat ng mga ito ay makikita natin sa hadith ni Umar ibn Khattab radiyallahu an at isinalaysay ni Imam Muslim fi Sahih Muslim. Ito ang relihiyong Islam bilang kabuuhan ng maratibuddin, mga antas ng relihiyon sa pananampalatayang Islam, nabanggit sa hadith na kung saan tinatawag na kilalang hadith Jibril. Dahil sa panghuli nitong hadith, dahil sa mahaba ang hadith, nung lumisan si Jibril alayhi salam, tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ya Umar, atadri man is-sa'il? O Umar, alam mo ba kung sino yung nagtanong? Sinabi ni Umar radiyallahu an, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ang Allah o kaya si Allah at ang kanyang sugo na higit na nakakaalam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril.
tunay na siya ay si Jibril o Anghel Jibril alayhi salam. Atakum, dumating sa inyo, yu'allimukum dinakum. Dumating sa inyo para turuan kayo sa inyong relihiyon o para ituro sa inyo ang inyong relihiyon. Ang Islam ang siyang tunay na relihiyon, ang relihiyon na kung saan Islam lamang ang tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang panawagan sa mga mananampalataya, panawagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga nagsisampalataya, pangambahan ninyo o katakutan si Allah sa tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag hayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang kayo ay kabilang sa mga Muslim na may ganap na paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ilan sa mga mapulutan nating aral mula sa ating paksa, napakarami, ngunit magbanggit lamang tayo ng ilan. Una, maratibuddin, ang mga antas ng relihiyon sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, kabilang sa pangunahing o ang pangunahing na dapat sasaliksikin ng isang Muslim sa pananampalatayang Islam ay yung maratibuddin. Ito ay wajib sa bawat Muslim na sasaliksikin niya ano ba ang Islam at ano-ano ang mga haligi ng Islam, at ganoon din ano ba ang iman at kung ano-ano ang mga haligi ng iman. At ikatlo ay yung al-ihsan, para nang sa gayon maging maayos ang buhay ng isang Muslim habang siya'y nabubuhay dito sa dong ibabaw na ito, no, hanggang sa maging maayos ang kanyang pamumuhay ng isang Muslim sa kabilang buhay. At marami pang ibang mga mapulutang aral. Hanggang dito na lamang. Pagpalain nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkalooban nawa tayo ng kaalaman na kung saan ay kapakipakinabang para sa atin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, at mapapakinabangan natin pagdating sa kabilang buhay. Sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.